Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikawalong kabanata ng Marcos, ang pagpapakain sa 4,000. Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ng mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Naaawa ko sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila." Ito po ay isang liblib na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganitong karaming tao? Tanong ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 taong kumain. Matapos pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. Humingi ng palatandaan ang mga Pariseo. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya, kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, "Bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Pakatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala." At sila'y iniwan niya. Muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Ang pampalsang ginagamit ng mga Pariseo at ni Herodes. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa pampalsang ikinakalat ng mga Pariseo at ni Herodes." Sinabi nila sa isa't isa, "Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinasabi niya iyon." Dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo pinag-uusapan kayong walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tenga? Bakit hindi kayo makarinig? Hindi ba ninyo naaalala ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing ang napuno ninyo at lumabis na pagkain?" 12 po, tugon nila. "At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo?" Tanong niya. 7 po, muli nilang sagot. "At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito?" Tanong niya. Pinagaling ang isang lalaking bulag. Pagdating nila sa Betsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumingin mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maaari ka nang umuwi. Huwag ka nang bumalik sa bayan." Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayo ng Cesarea na sakop ng Pilipos. Habang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?" Sumagot sila, Ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi ring isa raw kayo sa mga propeta." "Ngunit, kayo naman, ano ang sinasabi niyo kung sino ako?" Tanong niya. Sumagot si Pedro, Kayo po ang Kristo. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na inutos niya sa kanila. Unang pagpapahayag tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus.
Mula noon, itinuturo na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay dapat kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan. Ang mga punong pare ng mga tagapagturo ng kautusan, siya ay ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? Ngunit, mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, kakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel.